Eto po, meron tayong ibubulgar, Bubulgar natin 'to, fake news peddler, dating makasara. May pambihira, Kayo talagang makasara. Kayo makasara, fake news peddler kayo. Oo, dati 'to makasara pero ngayon hindi na. Nagpapakalat ng fake news. Ito, pakinggan natin. Sa pamamagitan ng Facebook post, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong April 16 na nahuli na ang puganteng si Zaldico. Ayun, si Bongbong Marcos, dating makasara 'yan. Sabi nga niya BFF niya pa 'yan, di ba? Anong sabi niya? Self-proclaimed BBF ako ni VP Sara. Oh, anong sabi ni Bongbong Marcos? Nahuli na si Saldico, patay. He is now detained. Yan ang mga ginagamit na word, nahuli, detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Nahuli, detained, at nasa kustodiya ng Czech authorities. Nahuli, galing kay Bongbong Marcos. Yung presidente nyo, fake news. Bakit? Hindi naman daw nahuli si Saldico. Nakadetain raw ito sa Prague matapos tumawid sa Czech Republic nang walang mga dokumento. Nasa kustodiya na raw ng Czech authorities si Ko. Naglabas din ng news article ang Presidential Communications Office kung saan ginamit ang salitang arrested. Yun. Galing po ito sa PCO mismo, sa opisina nila. Anong sabi? Arrested. Sa Tagalog, nahuli. Hindi raw arrested. Hindi raw nahuli. Nako, patay. Sira ang script ng mga animal. Ay, Kung ako si Saldico, sa totoo lang, kung ako sa'yo, Saldico, magwawala ako. Sabihin ko, tarantado kay kaliwat kanan. Pinaglololoko nyo tatay ko. Ikaw naman kasi Bongbong Marcos, magtrabaho ka. Mag-research ka rin. Alam mo, normal yan sa leader. Ito sabihin ko sa inyo. Kahit sa leadership, may bumubulong-bulong. Bakit? Ano yung mga bumubulong-bulong? Yan yung mga epal. Pag ikaw hindi ka marunong mag-distinguish nung epal, yung meron lang personal agenda, patay ka dyan. Di ba nabulungan na to si Bongbong Marcos ng demonyo? Nabulungan siya ng demonyo. Ano sabi? Walang baril pumasok sa KOJC. Tanga. Lahat ng pulis na pumasok doon may baril, yung iba nga dalawa pa. Tanga talaga to si Bong. Sinong bumulong sa'yo? Demonyo yun. Eto, nabulungan ka na naman. Binulangan. Kidnapin mo si PRRD, dali mo sa ICC. Yari ka sa susunod. Pangatlo, kinuntsaba mo yung pinsan mo. Magkaroon kayo ng mga unprogrammed funds, tapos yung ghost projects. Kita nyo, lahat ngayon nagkakaproblema. Eto huli. Nahuli na daw si Bongbong si Saldico, 'di ba? Kaya nga ikaw Charis, wala ka ring silbi. Pagalitan mo yung bumubulong sa tatay mo na magkaroon ka ng silbi. Palpak. Palpak po yung bumubulong sa tatay mo. Sa nangyari kay Ko. Pero paglilinaw ngayon ng Department of Justice, hindi akmang sabihin na arestado si Ko. Nahuli si Ko dahil sa immigration violations. Pero hindi ito pag-aresto dahil walang warrant of arrest ang Czech authorities laban sa dating kongresista. Di patay. Naharang lang. Hindi daw na-aresto. Edi lumalabas, tama si Atty. Roque. Di pagtawanan natin yung mga trolls. Ang tatanga nyo kasi. Ang tanga nyo. Diba?
Kini-question niyo yung confidential funds ni Sarah na nagagamit naman diyan sa mga lintik na NPA na 'yan. Hindi niyo questionin, ang laki-laki ng intel funds ni Bongbong Marcos, ng confidential funds ni Bongbong Marcos. Tapos palpak pa ang dumadating sa kaniyang balita. Hindi intel, bobo. Ay, intel kasi intelligence, eh. Kabobohan yung dumadating, 'di ba? Hello, Charis. Sandro, kailan ka gagalaw? Tinatarantado na yung tatay mo. Eh, baka mahina na yung tatay mo, gumalaw-galaw ka. Oh, hindi daw nahuli. Hindi daw arrested. Hmm. Daw si Ko dahil sa kakulangan ng travel documents, nananatili sa jurisdiksyon ng Czech authorities si Ko. Sa madaling sabi, ang nangyari raw kay Ko ay katulad ng sitwasyon sa airport na hindi pinayagang bumiyahe ng immigration. Ayon kay Martinez, makikipag-ugnayan sila sa Czech authorities para malaman ang magiging legal na hakbang kay Ko na wanted dito sa ating bansa dahil sa flood control scandal. Naglabas naman ng pahayag ang palasyo at iginiit na walang kontradiksyon sa pahayag ng DOJ at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nanggaling sa Pangulo ang salitang aresto. Ang sabi raw ng Pangulo ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan ng dokumento. Nahuli si Ko dahil sa isyu sa immigration. Sa ngayon, nasa Prague na si DOJ Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Pangungunahan ni Di ba kung hindi kayo nuknukan ng nuknukan kayo ng sinungaling, hindi daw sinabi ni Bongbong Marcos na naaresto. Eh, yung opisina ng PCO yun, di ba? Yung opisina ng PCO naglabas na sinabing naaresto. Oh, hindi daw naaresto, nasa kustodiya. They are playing with words. Oh, hindi raw nahuli, hindi raw naaresto, nakadetain. Parang ganun, di ba? Pag tiningnan mo yung konteksto, yun na yun. Ba't mo i-announce na si Saldico ay nahuli at ibabalik dito sa ating bansa kung naharang lang at na-detain dahil sa immigration lang at walang kaukulang papeles? Eh, ang balita nga natin, pwede ka mag-ikot-ikot dyan nang hindi na kinukuha yung papeles. Basta may visa ka, nakapasok ka dyan, okay na. Niloloko nyo yung taong bayan, eh. Parang ganito lang ang sinasabi. Ha? Fake news si PRRD. Dahil si Bongbong Marcos ay hindi bangag. Di ba? Tapos, gagawin nila dyan, obligado si Bongbong Marcos magpa-hair follicle test. Pag nag-positive, sasabihin nila, hindi bangag si Bongbong Marcos. Ha? Hindi siya bumagsak sa hair follicle test. Hindi lang nga siya pumasa. At hindi siya bangag. Lulong lang. Di ba kagaguhan? Pinaglalaruan yung Pilipino. Ang sabihin nyo, fake news peddler ka Bongbong Marcos. Yun ang totoo. Di ba? Kaya hindi ako magugulat kaya sasabi ko sa inyo eh. Baka sasabihin nila dyan eh, hindi addict si Bongbong Marcos. Gumagamit lang. Eh alam naman natin yung konteksto. So wag nyo nang paikot-ikutin kung ano pang tawag nyo ron. In-announce ni Bongbong Marcos yan dahil siguro nabulungan siya at para ma-divert yung issue, gumawa silang balita. Or hindi natin alam, baka itong mama na ito, itong DOJ secretary na ito, baka gusto lang pumunta at magbakasyon sa ibang bansa. Kasi ba't kailangan mo pang pumunta ron? Di ba? Eh, diretsuhin kita. Ba't kailangan mong pumunta ron? Wala bang embassy dito sa Pilipinas kung saan nahuli si Saldico? At yung detalye nun, pwede mong kunin yun. Eh parang katatanga naman na itong mga to.
Pupuntahan niyo pa ro'n? Baka nagbakasyon lang, baka naman nag-KTV lang kayo, mga animal kayo. 'Di ba? Pinagmamalaki kasi nila nung una, fake news daw si Roque. Sa katunayan pupunta pa nga ako do'n. O 'di pagpunta nila do'n hindi pala nahuli, 'di para kayong tanga. Hindi rin natin alam, baka sinadya nga gusto lang magbakasyon. Pero kung hindi nila sinadya, eh, 'di para kayong tanga. Mukha kayong tanga sa buong Pilipinas ngayon. In-announce ng presidente, hindi Nila ang high-level coordinating team na makikipagpulong sa mga otoridad doon. Aalamin din nila ang proseso para mapabalik sa Pilipinas si Ko. Dala ng DOJ ang mga dokumento gaya ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Ko sa kasong graft at malversation kaugnay ng flood control scandal. o kita niyo, dala nila yung warrant of arrest do'n, 'di para silang nagtanga. Hindi naman nila naaresto. Oh, eh, wala na diyan si Ko, 'di ba? Kasi kung andiyan si Ko, 'di dala bitbit na nila 'yun. Hmm. Kung andiyan si Ko, bitbit na nila 'yun. Ang yabang-yabang na ni Claire, ang yabang-yabang na ni Boying, nagpe nagka nagmamalaki na sa Facebook niya si Bongbong Marcos, 'di ba? Yung mga trolls nila hayahay na sa social media, ipinagyayabang. O, eh, ano ngayon? Eh, di nga, kakahiya kayong mga animal. Ha? Dala-dala po warrant of arrest, pagdating niyo raw wala kayong bitbit pauwi. Eh, di gumastos lang kayo. Sabagay nasarapan ka naman ata diyan. Di ko alam kung anong pinaggagawa niyo diyan, 'di ba? Sarap ata mamasyal. Oh, lalong-lalo na mamamasyal ka, eh, siyempre hindi naman po puwedeng hindi VIP 'yan, private jet 'yan. Oh, o kung hindi man private jet baka first class 'yan, 'di sarap mamasyal. Oh, lalong-lalo na hindi ikaw gumagastos, pera ng taong bayan. 'Di ba nakakahiya kayo? Dumidaan tayo sa krisis. Gumagawa kayo ng unnecessary gastos. Nagpunta-punta kayo diyan mga anima, wala kayong napala. Kung yung ginastos niyo diyan, eh, binawas niyo sa presyo ng gasolina, ipinigay niyo sa mahihirap, 'di ba? Binigay ninyo sa mga jeepney drivers, eh, di may pangpasada sila. Ako naawa sa mga jeepney drivers. Hindi ka talaga makakapasada sa ganyang presyo, malulugi ka. Tapos 'tong mga kumag na 'to, ang inaasikaso, mamasyal, pangpe-fake news, loko-loko. Kasama rin dyan ang kautusan ng pagkansela ng pasaporte ni Ko. Magbibigay daw ng detalye ang DOJ oras na magsimula na ang dialogo. Nagbabalita mula Meron pa bang silbi ang DOJ na 'yan? Department of Justice, aasan ang hustisya sa mga ginagawa ninyo? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.